Ang dami kong natanggap na messages dahil na-curious na kayo sa part 2 ko. At dahil alam ko may nabanggit ako dahil sa kasamaan ng aking mga kamag-anak. Alam ko makakaramdam sila ng galit at taas kilay. Ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, wala kayong karapatan kung marinig ninyo dito na sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ito paninira sa mga angkan natin, kundi gusto ko ang mga bagong generation ay magmahalan. Aminin nyo man o hindi, lahat ng kamag-anak natin ay problema natin. May kanya-kanya tayong buhay. Iba nga dyan, kahit magkita kayo sa daanan, parang hindi kayo magkadugo or magkakilala dahil tae ka sa kanila. Dahil wala kang pera, wala kang halaga sa kanila. Isa yun sa mga dahilan kung bakit nagsusumikap ako. At doon naman sa pag-aaral ko sa Saudi as a makeup artist, nagtagumpay naman ako. Madali kong natutunan dahil parang basic lang naman sa amin mga babae ang mag-makeup. Pinagsasabay ko ang pag-aaral ko at yung trabaho ko din sa shop ng amo ko. At isang araw nagpaalam na lang ako sa amo ko na kung pwede ba na mag-a-apply ako sa makeup artist or magtrabaho sa salon. Nagulat yung amo kong bakla, bakit ko daw siya iiwan. Bigla siyang umiyak at natulala. Bakit daw ganun-ganun na lang, kabilis ako magdesisyon. Mabait yung amo kong bakla, pinayagan niya ako, hindi niya ako tinanggal sa visa. Siya pa rin ang employer ko. At yung Arabiana na yon na naging kaibigan ko, sabi niya sa akin, magpatayo ka ng salon, kaya mo naman dahil magaling daw ako. Nakakita ako ng 25 square meter, renentahan ko po yon at ginawa ko maliit na salon. Noong una, 1, 2 lang ang pumapasok sa akin. Hanggang naging 5, naging 10. Hanggang sa hindi ko na kaya dahil parami na sila ng parami. Kinausap ko ang may-ari ng building na kung pwede mag-e-extend ako. Tinibag po ang kabila hanggang sa lumaki ng konti ang aking salon. Sa pamilya ko wala akong sinabihan na nagbi-business na ako sa Saudi dahil naniniwala ako sa mga evil eye. Mura lang naman ang singil ko kung bakit ako laging pinupuntahan ng mga tao. Nagulat na lang akong isang araw may nagpanggap na pulis na babae na kliyente. Bigla na lang po ito nagpakilala na baladiya daw siya. Ang baladiya sa Saudi Arabia, sila po yung mga nag-check ng mga permit ng mga business. Di ko nga po rin maintindihan kung bakit po pulis ang nag-check. Mga panahon na yon sobrang lugmok ko at takot ko. Dahil pinasara ang salon ko. Lahat ng ipon ko na-invest sa maliit na salon na yon. Iyak ako ng iyak. Halos hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Halos tiniis ko ang anak ko na magpadala para makatipid lang. Dahil ang bala ko palakihin pa ng konti, mas kailangan ko ng financial. Para din naman sa kanya ang ginagawa ko. Pero halos wala akong mukhang ihaharap kundi kailangan kong mag-sign off sa mga social media. Ni hindi ako kumukontak sa ate ko. Kung maalala ninyo yung kwento ko sa una kong amo sa hindi ako pinasahod, yung nakauwi ako, kinuha ko na yung anak ko sa classmate ko. Nagdesisyon ako na pupunta ako sa Isabela, Santiago City. Doon po kasi nakatira ang ate ko. Pero kalaunan hindi rin naman kami magkasundo ng ate ko dahil pabigat lang ako sa kanila at may anak pa ako. Nagkagulo kami ng ate ko at lumayas kami, dala-dala ko yung anak ko. Palakad-lakad lang kami hanggang sa may isa kong Muslim na nakilala. Marano siya, napakabuti nila, magnanay po sila. Welcome nila ako sa bahay at lahat po yun, buong angkan po ang nakatira doon. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako kumukontak sa ate ko. Ayoko makita nila na failure ako. Halos mabali ako ng mga sandali na yon dahil lahat ng pera ko ininvest ko sa salon na ubos, na wala. Nakatanggap ako ng tawag sa kaibigan kong Arabiana. Sabi niya sa akin pwede ko daw gamitin ang pangalan niya para magkaroon ako ng business permit at legal ang aking business. Kaso wala na akong pera ng mga panahon na yon. At dahil nahihiya ako sa amo kong bakla humingi ng tulong, meron school na nag-alok sa akin na pwede daw ako mag-extra doon. Maniwala kayo sa hindi, 10 palapag na building, ako po ang naglilinis noon. Nag-ipon ako ulit ng pera. Yung katawan ko bumibigay na, pero kailangan ko magtrabaho. Bigla na lang hindi makagalaw mga pa ako at namaga ito, pero pilit ko pa rin talagang magtrabaho ng doble-doble. Sa tuwing nahihirapan ako, yung anak ko ang naiisip ko.
lagi kong sinasabi, mas mahirap sa Pilipinas kaysa dito. Magpaalipin ka pero may pera. Kaysa sa Pilipinas, magpaalipin ka pero walang pera. Nakaipon ako ulit ng pera, sapat na para pangkuha ng permit at pangpatayo ulit ng salon na kahit maliit lang. Talagang ginugol ko ang mga oras pagod ko sa paggawa, sa pagtayo ulit, sa pagbangon ko ulit. Walang nakakaalam. Yun ba yung tipo na matutulog ka, iinom ka na lang ng tubig para matanggal yung gutom mo? Lahat yun naranasan ko. Yung matutulog ka sa semento. Gusto mo magnap, gusto mo pahinga. Kahit saglit lang. Yun na lang yung mga nakaw na sandali ang pahinga ko. Naaprubahan naman ang permit ng aking kaibigan at nabukas ko ulit ang aking maliit na salon. At ganun pa rin, yun pa rin ang employer ko. Dahil sa tagal ng panahon, marami na ako nakikilala na walang mga ikama na mga maiitim. Like mga Ethiopia, mga Sudan, welcome ko sila sa maliit kong salon. Na-train ko silang lahat at hands-on talaga ako sa aking salon. Hanggang ito ay naging 3 kwarto na. Palaki na ng palaki ang aking salon. Halos buong palapag nakuha ko na sa first floor. At ganun pa rin, wala akong kinukwento sa mga kamag-anak ko na kung anong kalagayan ko sa Saudi. Ang alam nila, nagtatrabaho ako sa Saudi. After nun, wala na silang alam sa buhay ko. Hanggang isang araw, may nakilala akong lalaking matanda. Tan sabi niya sa akin, parang may kakaiba sa'yo. Nagulat ako at natakot. Dinadahan-dahan niya sa akin and explain niya kung ano siya. Isa siyang magaling na witch at manggagamot, master kung tinatawag natin katastaasan. Na-curious ako kung ano yon. At ang sabi niya, malalim ang kaalaman ko. Niyaya niya ako na kung gusto ko daw, pwede niya daw akong turuan at sumama sa mga grupo niya. Nagdadalawang isip pa ako noon, halos 2 linggo ko pinag-isipan na kumbaga, itry ko lang daw kung gusto ko. Sabi niya sa akin, malungkot daw ang mga mata ko. May isang tao daw na hindi nakapagpaalam sa akin. At ayun na nga, nakumbinsi niya ako na sumama sa kanila. Nagulat ako, almost 30 katao kami pala. Doon sa malalim na kuweba at malayo sa kabihasnan. Tinanong niya ako kung sino ba ang gusto ko daw kausapin o ano ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi ko siya masagot ng mga oras na yon, pero ang sabi ko, pwede ko bang makausap ang tatay ko dahil bigla siyang nawala sa akin. Pinaghandaan niya ako at ang sabi niya, ano ang pangalan ng tatay mo? Gumawa siya na ng ritual at kinakabahan ako sa totoo lang. Tinanong niya ako, ano ang pangalan mo? Binigay ko ang totoo kong pangalan. Meron doon isang pinto. Sabi niya, lumapit daw ako sa pinto at pakinggan ko ang pintuan. Bigla na lang ako nagulat. Tinawag ako ng tatay ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Tatay ko ang narinig ko. Dahil ding ang tawag niya sa akin. At doon ko napagtanto na totoo sila. Hindi sila kwento lang. Totoong may ganito. Hindi na ako makapagsalita ng mga sandaling yon. Ang sabi ng master ko, magsalita ka. Kausapin mo ang tatay mo. Halos hindi ko na kaya. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Sa totoo lang, ayoko siyang mag-alala. Iniyak ko na lang. Wala akong ibang narinig kundi yung pangalan ko tinatawag niya. Sobra ako nagpapasalamat sa master ko. Dahil sa kanya, narinig ko, kahit saglit lang ang tatay ko. At doon ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-aral kung ano sila, kung sino ba ako, ano ba yung kakayanan ko. Pinagsasabay ko ang pag-aaral ko sa master ko at ang salon ko.
Salamat sa Diyos naman, maganda ang flowing. Nung nakaipon ako na maliit na pera, bigla naman nagpabayad ito si Rabiana. Bigla na lang may attorney pumunta sa akin at kumontak at sinasabihan ako. Dapat daw bayaran ko ang paggamit ng pangalan ng Arabiana na yun para sa permit ng salon ko. Dahil kumikita daw ako. Sabi ko, hindi ako kumikita ng gano'n na iniisip niya dahil ang mga services ko lang naman ay napakamura. Halos mangiyak-ngiyak din ako noon. Meron na akong 1 milyon noon. Kailangan ko daw magbayad ng 3 milyon. Napakabigat. Sobrang bigat. Para sa nag-uumpisa sa katulad ko. Iniyak ko na lang. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin to. Pero hindi ako sumusuko eh. Nandoon pa rin yung nasa loob ko na kaya kong gagawin to ng paraan. Lahat ng naipon ko, nakuha ng Arabiana na yun. Pinambayad ko sa kanya kaysa naman makasuhan ako at mapasara na naman ang negosyo ko. Tiniis ko yon. Back to zero na naman ako. Mga tao ko umaasa sa akin, nakakaawa naman sila kung mawawalan sila ng trabaho. Nagpakatatag ako kahit mahirap. Tiniis ko lahat para bumangon kami ulit. Sabi nila sa akin, Madam, okay lang yan. Gagandahan pa natin ang trabaho natin para makaipon ka ulit. Napaisip ako mag-home service ako sa mga hotel. Kinakalat ko yung mga cards ko para may kumontak sa akin. Hanggat sa pakonti-konti may kumakontak sa akin na home service. May mga kasal, may mga gusto lang magpaganda sa bahay like pedicure and manicure. Nagpababody scrub, hammam, magribi ang tawag doon. Tuwang-tuwa na kami mga staff ko. Nakakaipon-ipon kahit papaano, pakonti-konti, nakakaraos kami. Isang gabi lumabas ako dahil gutom nga ako, hindi ako nakapag-ready ng pagkain ko. Pumunta ako sa Bacala na malapit lang naman sa bahay ko. May mga lalaki doon at hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Bigla na lang sinunggaban ako at ipinasok sa van. Hindi ko alam kung ano yung takot ko ng gabi na yon. Basta ang alam ko, yung anak ko ang nasa isip ko. Sino sila? Anong kailangan nila sa akin? Hindi ko sila kilala. Nagmamakaawa ako at nakikiusap sa kanila na huwag nila akong sasaktan dahil may maliit akong anak. Tinatawanan lang nila ako para bang wala silang naririnig.